Hey mga brods, ito na nga pong si Mikey Williams. Hindi pa nga rin umuusad or wala pa rin progress mga brods sa kanyang reports kung saan ito matitrade. Dahil alam naman natin nag-start na ito pong Governors Cup 2024. Kaya ito pong TNT Tropang Giga, alam naman natin maganda ang kanilang performance dun sa Group A ng Governors Cup 2024. Kaya gusto rin nilang makuha ulit ito pong si Mikey Williams. Kaso ang problema mga brods, ayaw pa rin ni Mikey Williams bumalik dito po sa Pinas. Bakit nga ba talaga? Dahil alam naman natin, meron silang bad negotiation dito po kay Mikey Williams. Ito pong TNT Management at ang kampo at ang agent ni Mikey Williams. Biruin mo yon, 2 million pesos a month kasi yung hinihingi ni Mikey Williams. Pero ang kaya lang ng TNT ay 1.7 million pesos kada buwan. Kaya nga mga brods, habang nag-i-start at ongoing ngayong ating Governors Cup 2024, gusto rin ng isa sa mga SMC Corporation na kunin ito pong si Mikey Williams, isang SMB dito mga brods dahil alam natin ng SMB gustong gusto nitong makikipag-trade kay Mikey Williams. Dati pa yan mga brods, at yun nga, gusto nilang habulin yung trade deadline bago nga ito pong si Mikey Williams ay mawala or matanggal dun po sa TNT Tropang Giga. Dahil once na pumasok sa trade deadline at ma-trade ng SMB or ng TNT ito pong si Mikey Williams mga kabrods, ay tsak na talagang magkakaroon ng magandang negotiation ito. Dahil balak nga rin ng TNT Tropang Giga kunin ito pong si Terence Romeo and Simon Enciso in exchange of Mikey Williams. Siguro nga medyo goods na rin yon yung mga ganong trade value ni Mikey Williams, dahil alam naman natin yung kakayahan ni Terence Romeo and Simon Enciso, and former scoring champion pa si Terence Romeo, kaysa naman mabangko ito sa TNT Tropang Giga. Well, dito naman sa SMB, alam natin kung gaano kalakas ito pong si Mikey Williams, and yun nga alam ko mag-a-add pa daw ng draft picks ito pong SMB para lang doon sa trade package deal na yon para makuha si Mikey Williams. So titignan natin mga bros, aabangan natin yung update dito dahil bali-balita nga ito pong si Mikey Williams babalik lang ito sa Pinas kapag ito ay meron ng trade negotiation sa kanila. Dahil hindi ito babalik mga kabrods, lalong-lalo na kapag meron pa silang pangit na negotiation sa TNT, at lalong-lalo na kapag siya ay magi-stay pa at isasama sa roster ng TNT Tropang Giga. Ayaw na sa kanya ng management, ayaw na rin ni Mikey Williams sa management or sa TNT Tropang Giga. Kaya nga kailangan magkaroon na ng magandang galaw sa TNT dahil sayang din yung value ni Mikey Williams mga kabrods. Mapapakinabangan sana yan ng TNT kung makikipag-trade pa sila sa ibang koponan. At ang SMB, alam ko naman na ito yung 2 million pesos kada buwan ni Mikey Williams, kaya nilang abutin yan. Basta lang merong mapapatunayan si Mikey Williams all throughout the season at kung matutulungan niyang SMB sa kampyonato. Kaya nga mga bros, abangan natin ito dahil idibiro rin ito pong si Mikey Williams. Kaya goal na goal ng SMB dito makuha lang ito pong former scoring champion and scorer and finals MVP na 2 beses pa sa TNT Tropang Giga na ito pong si Mikey Williams mga brods. 2-time finals MVP tapos 2 championship pa yung nabigay niya sa TNT. Hindi magkakampyon ng TNT sa mga past few years kung walang Mikey Williams mga kabrods. Mas nga si Ronde Hollis Jefferson ay talagang malaki ang naitutulong ni Mikey Williams sa kanya. Kaya kailangan din ng TNT mag-make move kung gusto nilang mapakinabangan yung value ni Mikey Williams sa ibang koponan. Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa-isay natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito pong si Joshua Monzon naman ang gustong kunin naman ng Barangay Ginebra San Miguel. Alam ko upset ang Barangay Ginebra dahil natalo pa sa Blackwater Bossing. Bumababa sila sa Group B mga kabrods kung saan nasa bottom 2 or bottom 3 na lang itong Barangay Ginebra dahil 1 win and 2 losses na ang Ginebra mga brods. Samantala first win pa yun ng Blackwater Bossing at sa Ginebra pa nila nagawa. So ang Ginebra, isa rin siguro sa mga problema na ito yung depensa rin mga brods at scorer. Well, itong si Joshua Monzon ay one of the scorer rin ito ng Northport Batampier mga brods. Arvin Tolentino, di ba nag 51 points sa Northport Batampier. Hindi nga lang nila makuha yun dahil medyo tumataas na yung value ni Arvin Tolentino, lalong-lalo na naka 51 points ba naman. Isa na lang ito pong si Joshua Monzon sa mga pwedeng kunin na ng Ginebra mga kabrods. Alam ko naman kung gaano kagaling ito pong si Joshua Monzon, hindi nga lang masyadong nagagamit sa Northport Batampier
dahil nandyan na yung mga ibang rookies and yung mga bagong players like Gio Halalon mga brods, kaya nabawasan na yung playing minutes na ito po ni Joshua Monzon. Kaya sa Ginebra gusto nilang kunin ito pong si Joshua Monzon habang maaga pa, habang hindi pa nagka-cut doon sa trade deadline para naman mapakinabangan nila ito. Alam ko naman kung gaano kalakas din ito pong si Joshua Monzon mga brods, mabilis, scorer and athletic pa. Sa height niyang 6'1" or 6'2", kayang-kayang dumakdak, kayang-kayang mag-drive, kayang-kayang gumawa ng plays, kayang-kayang maglaro as number 1 or point guard mga kabrods. Kaya ito pong si Coach Tim Cone, alam naman natin, kung alam nyo, gustong-gusto ni Coach Tim yung mga tall point guards like tulad nito ni Joshua Monzon mga brods, like 6'1" or 6'2" yung height, diba nga, sina Scotty, sina Barrientos, kailangan din ng katulong yan mga kabrods. Lalong-lalo na si RJ, minsan maalat, minsan off game mga brods. Lalong-lalo na rin si Scotty minsan maalat din, minsan din magandang laro, di ba mga brods? Wala masyadong consistent dito sa Ginebra guards, kaya kailangan din ng katulong nito like itong si Joshua Monzon. Malaking tulong ito mga brods, kaya aabangan natin ito lalong-lalo na sa Group B. Medyo alanganin pa ang Ginebra mga kabrods. Alam natin 3 games lang yun, 1 win and 2 losses pa lang naman ang nakuha ng Ginebra, pero once na magtuloy-tuloy yan, yung talo ng Ginebra ay talagang malalaglag sila mga brods sa Group B, kaya kailangan din nilang umangat-angat mga kabrods. Kaya ito pong Northport Batampier, alam naman natin, one of the form teams ito ng Barangay Ginebra San Miguel mga brods. Alam naman natin na kayang-kaya nilang kunin or kumuha ng mga players, star players dito sa Northport Batampier, lalong-lalo na yung mga ganitong players pa. Si Malonzo nga nakuha, si Sisten nga nakuha, si Pringle nga nakuha nila dito, 'di ba? Tapos eto na mga kabrods, si Joshua Monzon naman ang next, dahil bali-balita nga gusto nilang ibalik ulit si Arben Tolentino dahil gumaganda na nga ang laro nun. Pero itong si Monzon muna ang priority nila dahil hindi man ganun kataasan yung value pa nito, kaya habang mababa pa at dito siya lalakas sa Barangay Ginebra San Miguel ay kukunin nila dahil may potential talaga yung gwardiya na ito. Pero yun nga lang, titignan pa ng Ginebra kung papasok pa dun sa fill-am players nila ngayong roster mga brods. Baka sumobra sila sa mga fill-am ngayon. Kaya mga brods, abangan natin ito dahil ang Ginebra talagang kailangan din nilang umangat sa Group B. Kaya kung gusto nila ng manalo talaga, kailangan nilang mag-make move din. Like itong si Joshua Monzon, one of the scorer rin talaga ito. Malaki ang maambag na ito mga brods. Skill set pa lang, talagang kuhang-kuha na ng triangle offense na plays ni Coach Tim Cone nito. Dahil mabilis ito sa backcourt rotation ng Barangay Ginebra San Miguel kina RJ Abrientos and Scary Thompson mga kabrods. Athletic pa. Kung makikita nyo naman, magiging magandang kombinasyon nito dahil ang bibilis na ng gwardiya ng Ginebra plus ito pang si Joshua Monzon. Kaya mga bros, madali lang ito sa Ginebra pero pinag-iisipan nila kung sino ang iti-trade nila dito kay Monzon. Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga bros at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Overrated Highlights, yun lang. I'm out.